Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot. It's another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading, makaresonate kayo. Some part of it, hindi. Totally makaresonate na parang kwento ninyo ito or hindi naman kaya. Dahil maraming mga energies, iba't ibang mga love connections. Kaya, take what resonates lang po, okay? Tignan po natin ngayon kung ano kaya ang love connections, lessons in life, and guidance sa ating mababatid. Spirit guys, send me messages. Anong love connections ito? Lessons in life and guidance na nais ipabatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay pag-ibig. Send me more messages sa Spirit Guide. Siguro ito na muna. The Empress. Strength. Eight of Swords. Queen of Pentacles. The Hierophant. The World. Kuha pa tayo, bottom of the deck. Five of Pentacles. And one last. Nine of Swords. I can sense here this is about you and your person. Alam nyo, kayo talaga itong sobrang mapagmahal. Yung maaruga. Diba yung para siyang sa relasyon, ikaw talaga yung nangangalaga, mapag-aruga sa person mo. Ikaw yung mas mature, ikaw yung mas nurturing. No, talaga yung parang nagdadala ng relasyon, ikaw talaga yan. Dumating sa point na nagkaroon kayo ng problema ng person mo. Money, problems, poverty. Siguro, may problema yung person mo pagdating sa pera. I can sense here na maaring nalulung siya sa, sabihin natin na pwedeng gambling or investment, tapos pwedeng na-scam. Malaking pera ang nawala sa inyo. Hanggang sa yun na yung naging dahilan ng inyong madalas na pag-aaway, diyan na yung sisihan, mga ganong bagay, hanggang tuluyan ng nagkahiwalay kayo. Kasi hindi na nagiging maayos pa yung relasyon ninyo dahil doon sa nangyari. No, naging kasalanan niya man na gano'n na nangyari sa inyo at lalong-lalo na involved financially, naramdaman ninyo yung matinding kahirapan dahil sa mga nagawa niya. Pero eventually, yan. Sa ngayon kasi nagpapakatatag kayo eh. Mahal nyo ang isa't isa pero dahil sa ganung nangyari, dahil naramdaman ninyo at naranasan ninyo yung matinding kahirapan, so ngayon nagpapakatatag ka na lang, lalong-lalo na nahiwalay na kayo at ganun nga yung pinatunguhan ng inyong relasyon. You need more strength, your courage. Diba? Parang nagpapakatatag ka na lang sa buhay. Hindi pa rin mawala sa isipan mo yung nangyari. Parang nakastuck ka pa rin doon. Dahil ramdam mo pa rin, diba, yung matinding kawalan na nagkahiwalay nga kayo ng person mo. At the same time, yun na nga, nangyayaring kahirapan. No, maaring yung pa rin nakastuck sa'yo. Pero, ang kailangan mo kasing magawa is to let go and to forgive. Kasi kung palagi na dyan yung grudges, yung hatred, yung patuloy na paninisi, hindi ka makaka-move forward, hindi ka mag-heal. Sabi mo, ang laking pera na nawala sa akin eh. Pero ano pa, mababalik ba yun sa hinanakit? Hindi naman, di ba? So you have to accept and to learn from the lessons. Siguro ganun din, lalong-lalo na ng person mo. Kailangan niyang tanggapin yung pagkakamali niya at matuto sa mga pagkakamali niya. At isaayos na ang buhay niya, no? So, yung isolation dito, pagiging stuck sa ganong sitwasyon,
in order for you to overcome is to accept and forgive yourself and each other. Then, Queen of Pentacles. Naranasan mo man yung matinding kahirapan when you try to move forward na tanggapin at patawarin yung taong yun. Ganoon na rin, di ba, ask forgiveness, forgive and forgive yourself. Tapos mag-focus ka na lang sa pagsisimula muli, especially pagdating sa money, career, finances, kakamtan mo talaga yung abundance, yung success. Mababawi mo lahat ng mga nawala sa'yo at sobra pa or higit pa doon ang iyong makakamtan. When you forgive and you move forward, you will fill with more blessings. Pero kapag nananatili yung hatred na yan, paninisi, stuck ka lang talaga doon sa sitwasyon na yon. Pero kapag nag-forgive ka, move forward na, focus na lang kung ano yung present para sa future, you will achieve abundance, success. Mababawi mo naman yun. Ang importante, matuto na sa mga pagkakamali. Lalo-lalo na yung person mo. At yun ang nangyayari sa kanya. May mga times na hindi yan makatulog sa gabi. Palagi niyan iniisip yung mga naging pagkakamali niya, nagawa. Especially kapag kang ano dito ay gambling or sabihin natin, addiction, no? Na kung saan talagang nalulong siya ng husto at malaking pera ang nawala. May mga times talaga dito na hindi na siya makatulog at nandun na dumarating sa point na so much regret. Lalong-lalo na regret dahil nasira ang inyong relasyon, lalong-lalo na nawala ka sa buhay niya. So, sobrang pagsisisi na yung nangyayari sa kanya dito. Darating yung time dito, the Hierophant. Magkakausap kayong dalawa, magkakaroon kayo ng reconciliation, ng kapatawaran, commitment, matututo kayo sa inyong mga pagkakamali, dahil meron din namang gagabay sa inyo. Merong someone na gagabay sa inyong relasyon. Merong mga taong nagpapayo sa kanya na ayusin ang kanyang buhay, humingi ng kapatawaran sa iyo, nakausapin ka. May mga taong siguro magbibigay na rin ng payo sa iyo na you are now successful, now why don't you forgive? Mahal nyo naman ang isa't isa, lalo na kung kayo ay mag-asawa. Darating din dito yung sabihin natin achievement, fulfillment, yung sense of belonging kasi muli kayo magkakasama na nandun na yung natutunan nyo na yung mga lessons sa buhay ninyo, sa mga nangyari sa inyong sabihin natin struggles, mga pagkakamali. At ang importante dito, natuto, nagpatawad upang makamtan nyo ulit yung togetherness. Meron na so much regrets or pagsisisi, may forgiveness na in the world is fulfillment. Siguro talagang sinubok kayo na matinding kahirapan dahil sa pagkakamaling yun para mas lalo kayong patatagin, lalong-lalo na kung mahal nyo naman talagang isa't isa. And for you to learn how to forgive, to accept, higit sa lahat, to love even more. No, yung kumbaga mas matindi, masiiral yung pagmamahalan dito. Pinakamahalaga ay natuto sa mga pagkakamali. True love, this is the romance of a lifetime. True and lasting love is here for you. Kung talagang siya ang true love mo, kung talagang kayong dalawa ang true love, no, talagang kayo yung sabihin natin yung lovely couple, masasabing yung inyong connection ay totoo. Ano man yung mga pagsubok na darating sa inyo, inyong malalagpasan.
And that will be for a long lasting reconciliation. Someone from your past is or will be returning to your life soon. Ito na nga ang kanyang pagbabalik, paghingi ng patawad. Be honest. Heart-to-heart conversations are necessary. It is safe for you to talk about your feelings. Be honest to each other. Especially ikaw, kung nandun na para sa'yo, na sabihin sa kanya kung ano yung nararamdaman mo, yung inis mo. And siya rin naman dapat maging honest na rin siya sa'yo. Wala nang itinatago pa. Upang sa ganon, di ba wala nang surprise na wala, lugmok na pala kayo at wala na pala lahat ng ipon ninyo dahil itinago niya sa'yo yung naging bisyo niya. Diba? So, be honest, magkaroon ng reconciliation, and maybe kayong dalawang true love, malalagpasan ninyo ang inyong mga pagsubok sa inyong relasyon. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me Facebook and YouTube. Have a good day po and God bless.